So good day, my future accountants and my future managers. Welcome to Sir Bernie's Pen and Paper Accounting Video Tutorial. I am your host again, your teacher, Mr. Malang Bernabe. I'd like to welcome you again to the continuation of the problem for Mark Jason Berador Company. So nasa paggawa na tayo ng T-accounts. Previous video natin, natapos natin yung paggawa ng General Journal. Ito yon. So, itong General Journal na to, ito yung ito yung pagbabasihan natin sa paggawa natin ng T-accounts. So, nakahanay naman dito ng maayos lahat ng transaction. So, mula dito sa General Journal, we are now ready to prepare our T-accounts. So, ito, General Journal to. So, mula dito, sa record na to, gagawa tayo ng T-accounts. So, ayan, ready na. So, meron akong mga T-accounts for cash. Then, meron tayong T-accounts for equipment. And then, may T-accounts tayo sa prepaid insurance. And some other, ayan, sa laundry revenue, meron tayong sa computer, meron sa account payable, at saka rent expense. So, nasolve ko na to. So, dito sa cash natin, sa una, ito yung 200,000. 200,000 na na-credit natin sa T-accounts, yun yung capital ni MGB which is 200,000. So, madidebit siya doon sa debited sa cash 200,000. Sa MGB Capital T accounts, credited naman siya ng 200,000. So, 200,000 sa MGB Capital. So, ayan. So, mula sa General Journal, nililipat natin sa T accounts. Sunod, ang sabi, laundry equipment, debit ng 90,000, cash 50,000 at saka isang account payable na 40,000. So, debit tayo dito. May isa tayong T accounts for equipment. So, naka-debited dito ang 90,000. Yung halaga ng inutang ng laundry equipment. Cash, 90,000. Pero mag-credit din tayo sa cash na T account natin. Kasi nga, nagbayad siya ng 50,000. So, magbawas tayo dito ng 50,000. That is transaction number 2. So, isa pang account ng T-accounts, ang madidebit, ma-credit natin dito kasi may utang na tayo is 40,000. So, credit 40,000 kasi account payable yun. So, ito yung tinatawag natin na compounded entries. Tatlong transaction in one problem. Tatlong entries ng isang problem. Sunod, doon sa general journal natin, sabi, prepaid insurance on May 5, that is 5,600. Credit din 5,600 doon sa cash. So, sa general journal, sa T account, so, meron tayong T accounts dito, yung prepaid insurance. So, prepaid insurance, sa halaga siya ng 5,600. Naka-double roll na siya kasi wala namang ibang transaction, yan lang. So, yan na yun po ang magiging total niya. So, ayan, May 6 laundry supplies, 12,800. The bawas sa cash, 12,800. So, sa T accounts, meron tayong laundry supplies. Naka-debited po siya, 12,800. Dito sa cash, makikita nyo, naka-credit din dito yung transaction number 3, yung sa prepaid insurance kasi nagbayad tayo doon ng 5,600, so bawas din yun. So ngayon naman, bawas naman kasi ng supplies, 12,800. Transaction number 4, so bawas na naman siya sa cash, 12,800. So 7, meron tayong service
income or laundry revenue. So debit daw sa cash. Sabi dito 30,000, credit 30,000 sa laundry revenue. So magdi-debit tayo ng 30,000, ayan, sa cash. Tapos mag-credit naman tayo doon sa ating laundry revenue ng 30,000. So, sa cash, nakadebit siya. Dito naman, nakakredit siya sa T-accounts ng laundry revenue. Number 8, May 8 transaction, sabi, computer, 12,500. Paying cash, credit 12,500. So, may sariling T-accounts yung computer. Nakadebit siya. Yan, nakadebit. 12,500. Since binayaran siya ng cash, so magbawas tayo dun sa cash natin ng 12,800. Ayan. So, yan. Bawas sa cash natin kasi nagbayad tayo. 12,500 pala. Kasi yung sa taas, ano yan, sa supplies yan. Yung code 006, 12,500 sa computer yan. Ayan o, 006, 12,500. So, 006, 12,500. Correct. On May 9, payments of rental. So, 5,600. Credit din tayo sa cash ng 5,600. So, sa T accounts, so ayan, meron tayong rent expense. Nakadebit po. 007 transaction code. 5,600. So, since na-debit siya sa T account ng rent expense, nagbayad tayo, magbawas tayo sa cash natin. So, 007, credit tayo ng 5,600. So, May 10, payment of equipment, 40,000. Cash, 40,000. So, magbabayad tayo. Since magbabayad tayo, bawas tayo dun sa cash natin, credit 40,000. Then, accounts payable. So, accounts payable natin is nakadebit siya dito. Yan. 010. That is 40,000. Diba nangutang ka nung transaction number 2? So, debit siya. Ngayon, nagbayad ka. So, bawas sa utang. So, debited naman siya ng 40,000. So, transaction May 11, sabi, cash, debit, 25,000. Oh, ito yung na-receive niya na loan mula sa credit, card bank. So, 25,000. So, sa T accounts, since naka-receive siya ng loan, ng dagdag yun sa cash natin, 25,000. So, debit sa cash, 25,000. Since utang yun, so mag-credit ka din sa account payable ng 25,000 pesos. May 12, may revenue, may income yung business. So, dagdag sa cash, 32,500. Then, doon sa T account ng revenue natin, so mag-credit din tayo ng 32,500. Cash, 012, 32,500. Kasi income nga, pasok. So, dagdag sa cash natin. Then, sa laundry revenue, ayan, i-credit natin din yung 32,500. Yung code niya na yun, 012. 13, payment of bank loan. So, sabi sa General Journal, nagbayad. So, 25,000 payment sa loan. Then, bawas din tayo sa cash, 25,000. So, yan. Account payable. Magkano? 25,000. Ayan. Debited siya. Tapos, bawas din tayo sa cash natin. So, sa cash natin, magbawas tayo ng 25,000 din.
kasi nagbayad tayo. So, bawas sa cash natin. So, suma total, yun yung lahat ng transaction ng mga T-account. Sa cash, ito total mo lahat ng credit. So, ang total nito is 151,500. Then, itotal mo naman lahat ng debit niya, 200,000, 30,000, 25,000, and 32,500. So, meron siyang total na 287,500. Since sa debit side, ang malaki ang amount, so dito natin i-credit yung balance niya. So, minus 151,500. So, yung cash balance na lang natin is 136,000. So, i-double roll mo na yan, yung dalawang underline, ito. So, yan. So, ibig sabihin, yan yun yung final na amount. So, sa equipment, double roll mo na lang din yan, 90,000. Sa prepaid insurance debit side, double roll mo na lang uli, 5,600. Sa laundry supplies, yan, debit mo, 12,800. Paki-double roll na yan kasi yun na yung final. Wala namang iba. For computer, paki-double roll na lang din ang 12,500. So, double natin, 12,500. Double roll. So, yun na yung final. Sa capital, double roll 200,000 sa credit side. Then, sa rent expense, debit side, double roll 5,600. So, ito yung account payable. O, kung nakikita nyo, so 40,000 plus 25,000 is 65,000. Then, nagbayad din siya, 40,000 plus 25,000, 65,000. So, if you sum it up, so wala na. Zero na po siya. So, double roll na lang. Wala na. Wala ka nang i-credit doon. Okay? Then, for laundry revenue, meron tayong 30,000 at saka 32,500. So, sum it up, meron kang 62,500. So, wala naman dito. So, yun na yung final, 62,500. Since tapos na natin maipasok ang lahat ng transaction sa kanya-kanyang mga accounts dito sa T-accounts, and now we are ready to prepare our trial balance. Tingnan natin kung magbabalanse tayo base sa mga transaction sa pag-analisar natin at saka pagkapasok sa iba't ibang entries. So ito na ang Mark Jason Berador MGB Company Trial Balance for the year end 2020. So very important class na maglagay kayo ng heading ha sa transaction nyo, lalo na sa paggawa o pag-report nyo ng trial balance. So ito na. So ito yung maging hitsura ng trial balance. So may column dito for the date or the code, the transaction or the explanation. Then of course, ang mag-asawa si Dibiri at saka si Crediri. Alright. So doon sa T-accounts natin, ang sabi ang remaining cash natin is only 136,000. So yung 136,000, yun yung dadalhin natin papunta doon sa trial balance natin. So dito, makikita nyo, so cash, mag-debit tayo ng 136,000. Then for the equipment, sabi 90,000. So dito sa trial balance, yan, equipment 90,000 debited. Then yung prepaid insurance niya is 5,600, naka-debit din. Noon yan naka-debit doon sa T-accounts. So kukopyahan mo lang kung saan siya nakalagay dyan sa T-accounts, kung sa debit side, pagdating doon sa trial balance, sa debit side mo siya ilalagay. Okay? Then sunod, we have laundry supplies expense 12,800. Debited din siya. Then
Meron tayong computer. One set of computer for office use niya is 12,500. Then, ito lang, capital niya, MGB capital. So, credit to. So, 200,000. And then, meron tayong rent expense. Yan, 5,600. Then, yung account payable, zero na yung nilalagay ko kasi wala naman siyang balance eh. Dito, so 'di ba dito nakikita nyo sa T-accounts niya, 00 siya. So, wala na tayong maire-reflect dito sa ating trial balance. The last is the laundry revenue. So, laundry revenue natin is dalawa, 30,000 at saka 32,000. So, balance niya is 62,500. So, dito sa trial balance, nakikita nyo, laundry revenue credited ang total na 62,500. So, ayan. So, sa trial balance, titingnan lang natin kung magkaka-equal tayo sa debit at saka sa credit. So, itotal mo to lahat. Unahin natin sa credit side kasi medyo mas madali. 200,000 plus 62,500. So, meron tayong yan, 262,500. So, yun yung final na total ni credit. So, yan. That's pinirmahan ko na kasi ako yung gumawa. Charot. So, 262,500 yung total credit doon sa trial balance natin. So, subukan naman natin i-add to 136,000 sa debit side plus 90,000 plus 5,600 plus 12,800 plus 12,500, then another 5,600 equals taran 262,500. So that means yung credit natin sa credit side na 262,500 is equals to debit side na 262,500. So, malaking posibilidad na tama yung transaction natin sa pag-analisar, sa pag-record doon sa general journal, paggawa ng T-accounts. Kasi dito sa final, sa trial balance, nakuha natin yung equal amount which is the 262,500. So, yan lang po. Sana na may nakuha kayo or may naintindihan kayo doon sa problem na sinosolve natin. Mula sa pag-prepare ng charts of accounts. Then, gumawa tayo ng general journal. Ito. So, general journal. Pagkatapos ng general journal, gumawa tayo ng T-accounts. Then, after T-accounts, paggawa natin, gumawa na naman tayo ng trial balance. So, that's it. That is our lesson for today. Preparing the general journal from the problem, analyzing the problem. And we prepare also the T accounts and we prepare the trial balance. So I want you to copy this on your columnar. So I will check this problem. It's additional activity. Then please
comment your name on the comment section below so I can check. This is part of your attendance. So to let me know who are those students watching and learning on my pen and paper tutorial, video tutorial. So that's it for tonight, today's class. I'll see you next week face to face and watch for my next video for your assignment. This has been your teacher, Mr. Malang Bernabes, now signing off. Good day, class.